Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Huwebes sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Sa pagninilay natin ngayong umaga, magandang gamitin natin ang ating mga mata, ang ating mga bibig. Anong ibig sabihin? Kapag sinimulan nating ibukas ang ating mga mata, at hayaang makapagbitaw ng salita ang ating mga bibig. Ano kaya ang nakikita ng ating mga mata at nasasabi ng ating mga bibig? May mga pagkakataon na sa halip na yung mabubuti at magagandang nilikha ang ating makita, ang parabang pinipilit nating hanapin sa paligid sa ating kapwa ay ang kapangitan, ang mga hindi maganda. At kapag nakita na natin kung ano ang pangit at hindi maganda, at nagsimula na nating ibukas ang ating mga bibig, lumalabas dito ang hindi magandang salita. Lumalabas sa ating mga bibig ang mga salita na parabang tayo ang mabuti, sila ang masama. Tayo ang kalugod-lugod sa Diyos, sila ang hindi. Di ba ganyan ang narinig natin ngayon sa ating ebanghelyo? May mga publikano at mga makasalanan na lumalapit kay Jesus, nakikinig sa Kanya, at may pagkakataon pa nga na si Jesus ay nakikikain kasama ng mga publikano at mga makasalanan. At nakikita ito ng mga Pariseo, ng mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid. Kami ang gumagawa ng tama, sila ang gumagawa ng mali. Kami ang nagsisikap sumunod sa kautusan ng Diyos, sila ay hindi. Mga kapatid, napakahirap kapag pumasok sa ating kaisipan, sa ating buhay, ang tinatawag na Pharisaic mentality. Ang kaisipan at gawa katulad ng mga Pariseo. Kapag ibinukas na nila ang kanilang mga mata, ang nakikita nila ay ang kasamaan ng kapwa. Kapag ibinukas na nila ang kanilang mga bibig, ang lumalabas ay mga salita na hindi maganda patungkol sa kapwa. Hindi ganyan ang inaasahan ng Diyos sa atin. Para sa Diyos, mahalaga ang bawat isa. Kahit na nag-iisa lang yan, importante yan sa Diyos. Talinhaga ng nawawalang tupa. Isa ang nawala, iniwan ang 99 para hanapin ang nag-iisa na nawawala. At sinasabi sa Ebanghelyo, sa langit, higit na kagalakan ang idudulot ng isang makasalanang nagsisi at tumalikod sa kanyang kasamaan. Kahit na nag-iisa, mahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya huwag tayong humusga, huwag nating hamakin ang ating kapwa. Huwag tayong tumingin ng hindi maganda sa kanila.
lalo na magsalita ng masama tungkol sa kanila. Kung ang nakikita natin sa kanila ay kasamaan, ang nakikita ng Diyos sa kanila ay kabutihan. Masamang matatawag, pero may biyaya upang magbago. Masama sa paningin ng tao, kabutihan ang nakikita ng Diyos. Kaya hingin natin sa Diyos, mga kapatid, ang biyaya na kapag ibinukas na natin ang ating mga mata at ang ating mga bibig, ang makita at masabi ay ang kagandahan ng nilikha ng Diyos. Amen.